Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. So, ito nga, sana naman nakikinig na itong si George Garcia na kupal, na salot sa lahat ng kasalut-salutan sa earth. Sa sobrang inis ko sa tao na to talaga, hindi ko na siya makuhang respetuhin dahil wala siyang respeto sa mga kapwa niya Pilipino na ninanakawan nila ng boto. Bakit? Unti-untian nang naglalabas kung ano yung kalokohang ginawa nila. Nakita nyo ba yung diagram, alam mo yung asymmetrical diagram ng boto sa mga PDP laban? They're all the same. They're all freaking the same. Diba minsan pag may diagram, merong asymmetrical, merong baba, taas, may boto rito, may boto dito, may boto wala, baba dito, ganon, diba? Alam nyo ba na ang PDP laban, they have the same, pare-parehas ng diagram at nung asymmetrical tubanes niya. So doon mo makikita na isang malaking kagaguhan talaga yung ginawa nila sa boto ng PDP laban. Kinuwanan nila ng pakonti-konti, pa-milyon-milyon, dito, million here, million there, hundreds here, hundreds there, ang boto ng PDP laban. Yun. At ito pang isang nakakaogag, meron silang tali ng votes sa Amerika na ang mga number 1 doon is si Bam Aquino, number 2 Kiko Pangilinan, at kung sino-sino pang nasa yellow tayo pinklawan. Why is it questionable? Kasi yan yung sinasabi ko sa inyo last time na pinost ko na complain ng mga OFW na bakit PDP laban ang binoto nila, tapos ang lumalabas yung pangalan ni Kiko Pangilinan, yung pangalan ng kalaban. So yan na yun, nasagot na yung tanong ng ating mga OFW na pagka-print nung kanilang resibo ng kanilang binoto, ang nakalagay doon sa resibo ay si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, at kung sino pa man nakalaban. Yun ang yan ang malaking katanungan na nasagot na. Yan yun. Meron akong nakitang post na halalan bullshit na nakalagay na yun ang nasa number 1 sa Amerika, sa Amerika. Oh my God, wala kayong makikitang nasa Amerika na ipinaglalaban ang yellow tie at pinklawan, FYI. Mapapatunayan ko yan dahil na member din ako ng Maisog Vancouver. So nakikita namin yung ginagawa ng mga maisog dyan. The fact na mag number 1 si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, that's a big bullshit. BS yan. Kaya dyan lumalabas na yung mga kalokohan at pandarayan nitong hinayupak na George Garcia na to. Yung inyong calibrated na siya. Tama yung sinabi ni Maharlika Calibrated na siya sa mga machine na kapag binoto nyo ang PDP laban, pumupunta sa boto ng mga ginayupak na kalaban ng mga PDP laban. At dyan kayo niloloko ng hinayupak na George Garcia na to na nagpapagamit sa administrasyong bangag na lokohin at pati boto ng taong bayan ay nakawan. Hindi pa ba kayo nakontento? Ninakawan nyo na ang budget ng Pilipinas, ninakawan nyo na ang taxpayers at ang mga pera ng taong bayan ng paulit-ulit, pati ba naman boto hindi nyo pinatawad na nakawin nyo pa rin? Pero di ba nga sabi ni Attorney Glenn Chong, ginawa na nila yan dati 2010 pa lang. And you know what guys? If you don't do anything about this halalan na hindi kayo nagpa-recount at hindi nyo ipinaglaban yung manual recount, mauulit-ulito sa 2028 at hindi lang sa 2028, sa mga susunod pang panahon. Bakit? Kasi hanggat hindi nyo napupuksa yung ugat ng mga animal sa Pilipinas, mauulit at mauulit lang yan. Hanggat hindi nyo nadudurog ang kagaya ni George Garcia na nagpapagamit at nagpapabayad
para lang magawa nila ang mga kalokohan nila sa taong bayan, mauulit at mauulit lang yung kalokohan na yan. Mauulit at mauulit lahat ng pandaraya na ginagawa nila sa bansang Pilipinas. Yan lang ang masasabi ko dyan. Kaya dapat mag-ano kayo, you have to get out of your house or do something. Mag-ingay kayo sa inyong social media and demand a manual recount. Kasi if you don't do that, this is gonna happen again, over and over and over again. If you don't do anything about it, it's gonna happen again and again and again. At yung ugat ni George Garcia, pag hindi yan nabunot at natanggal, lalaki ng lalaki pa yung ugat niya at paulit-ulit niyang lolokohin ang boto ng taong bayan. And malapit na naman ang halalan sa sa barangays ba yun? Yung mga barangays, provincial. Di ba may halalan din dyan? Ganyan din uli ang gagawin nila. At yung mga kaalyado ni PRRD, dadayain na naman nila. Yung mga gumagawa ng kalokohan, yun ang bibigyan nila ng boto. Kasi ganyan ang galawan na ginagawa ni George Garcia. And you guys, you need to put a stop to it. You need to put an end to it. Kasi hanggat hindi nyo binubunot ang ugat ng kasamaan ng gobyerno ng bangag sa Pilipinas, paulit-ulit kayong lolokohin. And dapat hindi nyo pinapayagan yan. Like I'm calling all the vloggers na lumabas kayo at mag-ingay kayo about this manual recount. Kasi hindi ako naniniwala na natalo ang BG, yung si Sir Greco Belica, yon. Hindi rin ako naniniwala na kokonti lang ang sagip party list na meron na silang advantage from INC na nandun sila sa ilang number yun. Hindi ako naniniwala na number 1 ang akbayan. What the F? Sawang-sawa na ang tao, gising na ang taong bayan, mulat na ang mga dating dilat. Pero anong nakalagay sa mga points? Sila yung nag-number 1? That's BS. That's a big BS. Hindi ako naniniwala sa mga puntos na nilagay nitong hinayupak na George Garcia na to sa mga points ng party list na kaalyado ni PRRD. Bakit kanyo? Ginagawa nila yan para hindi makabuo ng mas madaming alyansa si BP Sara sa Kongreso. Kaya yan ang ginawa nila sa party list. Ito pang isa, hindi ako naniniwala na hindi nakapasok ang Ipanaw. Bakit? Ang Ipanaw ay sobra-sobrang sikat OFWs at even sa mga vloggers na palaging sinasabi Ipanaw. Pero wala ang Ipanaw. Sinadya nila yan. Kasi nga, galit sila kay Sir Eric and then kay Ka Eric. Galit sila kay Doc Badoy. Kaya nila binawasan ang mga boto ng mga yan. Hindi kami naniniwala na walang nakapasok na Ipanaw. Hindi talaga. As in, hindi. Malayo pa sa malabo pa sa sabaw ng pusit. Okay? Hindi ako naniniwala at hindi naniniwala yung mga nandito sa Vancouver na hindi nakapasok ang Ipanaw at iba pang party list na kaalyado o pumapanig sa tama para sa mga Pilipino. Okay? Kaya dapat mag-manual recount kayo at wag nyong payagan na paulit-ulit lang ito mangyayari. Kasi kapag hindi nyo nasuheto at hindi nyo napigilan itong hayagang pandaraya ni Comelec Garcia na he's been doing it since 2010 and there's a proof from Attorney Glenn Chong na siya mismo ang nag-discuss sa kanyang YouTube channel, that's big enough reason for you guys to ask for a manual recount. Naniniwala ba kayo na sa 24 presinto or precinct ng botohan, number 42 si Pastor Kibuloy paulit-ulit number 42 lang? That's a big BS. Sobrang halatang BS, sa sobrang kabobohan mo, George Garcia, hindi mo nakita yung mga dinaya mong presinto, pare-parehas lang yung nilagay mong posisyon ni Pastor. And sa kalokohan nyo, dyan din kayo nabubuking.
Diyan din nakikita yung kabobohan nyo dahil once na gumawa ka ng kasamaan, hindi lumalabas yung katalinuhan mo, kabobohan ang nangingibabaw. Kaya hindi mo nakita, right? Even yung diagram, yung linya ng botohan ng PDP Laban are all fucking the same. And dahil yan sa kabubuhan mo, Garcia, kaya nabubuking kayo dahil puro kasamaan lang ang ginagawa nyo. So you guys, don't accept that halalan na results. Huwag nyong tanggapin lang na ginagago kayo ng gobyernong bangag. Huwag nyong tanggapin lang na ay nadaya or better luck next time or sa susunod na lang. No, you have to do something. Why? Kapag itong ugat ng katulad ni Garcia ay hindi nyo nabunot, mas lalaki ang ugat ng kalokohan yan. Alam nyo ba yon? At magbubunga yan ng mas malalang panloloko pa sa mga susunod na halalan. You guys need to protect your votes. That's the only, sa'yo yan eh. Sa'yo yan. Yan na lang ang natitira sa'yo. Kinuha ng dignidad nyo sa pagbabayad ng ayuda sa inyo. Kinuha na yung karapatan nyong umunlad ang buhay nyo dahil puro ayuda-ayuda lang binibigay sa inyo pero hindi kayo nabibigyan ng sapat na pagkakataong makapagtrabaho ng maayos sa bansang may binibigay na maayos na trabaho sa mamamayan. Kasi nga nakafocus sila sa pagnanakaw nila sa taong bayan kaya ang pera ng taong bayan ay ibinubuhos yung kakapiranggot sa mga ayuda. And billions of it going to their pockets. That's the truth. Let's just face it. That's the truth. Ginagawa kayong mga balasubas, mga patay gutom, walang kakayahang umunlad. Kaya ang mga Pilipino nandyan lang sa baba kasi ang mga politikong nakahalal ngayon ay dinidikdik pa kayong lalo sa lupa para maging mas mahirap kayo. Hindi kayo binibigyan ng pagkakataong umunlad para lagi kayong nakaasa sa gobyernong bangag na magnanakaw. Let's just face the truth. That's the truth. You guys need to listen. You need to do something and demand manual recount. Okay, sabihin na natin hindi nanalo ang ibang PDP Laban, but you have to show the proof that they are actually losers. Na natalo talaga sila. Na tinalo talaga sila ng walang kapararakang, walang kakwenta-kwentang Kiko Pangilinan at sino pa. I can say Bam Aquino, may possibility siyang makapasok sa 12 kasi nga inendorso siya ng INC. But my point is yung mga, look, si Rebilla, inendorso ng INC yan, nakapasok ba? Kaya sinasabi ko nga sa'yo, Rebilla, dinaya ka din ng mga kaalyado mo. That's the truth. Dinaya ka nila kasi wala kang kwenta sa kanila. Wala silang pakinabang sa'yo, kaya pati boto mo from INC, kinuha nila. That's the truth. Kayong mga manloloko sa kapwa, kayo din naglolokohan. Sabi nung amo nyo dyang bangag, wala kayong mapapakinabangan dyang kay Budots. Kunin nyo na lang yung boto niya at ilipat nyo dito kay Kiko Pangilinan at kay Bam Aquino at kung sino pa man pwede nating pakinabangan para durugin ang mga Dutertes at mga Pilipino. Yan yun. Yan yun. I know you guys are smart enough to know what the effing BS nangyayari sa Pilipinas. And if you don't stop it, it will continue sa 2028 uli at sa susunod na halalan nitong nalalapit na provincial ba yan o barangay whatsoever. Meron uli, di ba? May halalan uli. Ganyan uli ang gagawin ni Garcia kung hindi nyo gagawing ano ba tawag nito? Yung ipaglalaban nyo talaga yung manual recount. You have to make noise. That's your vote. You have to fight for it. Dahil malaking kagaguhan yung mga lumalabas ngayon. Ngayon nakita nyo na kung ano yung sagot doon sa tanong ng mga OFW na bakit Kiko Pangilinan, Bam Aquino at kalaban ang lumalabas. Diyan sa resibo ng boto nyo, yun na yun. Nakita na sa resulta. Bam Aquino ang number 1, number 2, Kiko yata. Basta nasa yellow tae at pinklawan yung 1, 2, 3, 4. Because of that,
The machine is already calibrated na. Ano na siya, naka-automatic na. Na pag binoto mo ang PDP Laban sa ibang boto na pupunta. Kasi naka-record na. Andyan na siya. Okay? So, dapat ilaban nyo yan. Suportahan nyo si Atty. Torion. Mag-umpisa kayong mag-ingay, lumabas kayo, karapatan nyo ng manual recount. Nasa batas yan. Hindi na nila kailangang yung gagawin, yung electoral something, yung ilalakad mo. See, I don't even know. Pero, sa sobrang inis ko, nakahawaan na ako sa kabubuhan nitong si Garcia. Pero hindi mangmang ang taong bayan. Nakikita namin yung pandaraya mo, George Garcia. Ilabas mo ang manual recount. Gawin mo, ipagawa mo ang manual recount. At huwag kang nagpapalusot na walang magbibilang. O, yung mga nasa KOJC members, sila nang magbibilang para sa kabubuhan mo, at katangahan mo, at pandaraya mo sa taong bayan. Kayo na ngayon ng loko eh. Kayo pa yung gusto nyo pagastusin nyo pa yung KOJC para sa electoral protest na yan? Di ba ang kapal ng mukha mo talaga, George Garcia eh. Kaya alam ko ngayon, naiintindihan ko na ngayon kung bakit gigil na gigil sa'yo si Attorney Glenn Chong. Dahil ngayon yun na ang nafe-feel ko sa'yo. Kasi alam nyo, hindi ako nanggigigil sa tao mismo. Nanggigigil ako sa ginagawa nyo sa Pilipinas, sa taong bayan. I've been here in Vancouver for 23 fucking years. Pilipinas is the same and it's getting worse. Hindi pa rin umuunlad dahil sa mga katulad nyo. Hindi pa rin makauwi ang mga OFW dahil sa mga katulad nyong kawatan na hindi nakokontento sa salapi na kailangan pati yung maliliit na mamamayang Pilipino ay lagi nyong inaalipusta at pinapahirapan dahil sa mga pagnanakaw nyo sa kanila. Tapos yung boto na yun na lang natitira sa kanila, nanakawin nyo pa rin. Yun ang nakakagigil na part. Nanakawin nyo pa rin yung hindi naman belong sa inyo. Demokrasya ang Pilipinas. We have democracy to vote for who we want. Hindi ba kayo nahiya sa sarili nyo? Ipoproklama kayo na nanalo kayo? Pero nanalo kayo dahil nandaya kayo? Sa bagay, hindi ko na itatanong. Makakapal mukha nyo eh. Nagnanakaw nga kayo ng pera eh. Boto pa kaya, di ba? Pero this has to stop. You guys in the Philippines, you have to do something about it. You need to do something about it because it's gonna happen over and over and over again. So every halalan, nadadaya kayo. Tinatarantado kayo, nagpapagod yung mga taong bayan at mga tumatakbo para ipakilala nila yung sarili nila, ipakilala yung kanilang gustong gawin sa bayan nila, tapos dadayain nyo lang. Alam nyo ba yung parang pinatakbo mo yung isang tao, tapos walang silbi yung pagtakbo niya? Kasi dadayain mo lang, George Garcia. Filipinos, you gotta do something about this. Get out. Make noise in your social media. Lahat ng mga vloggers na sikat na. Sas, Joey, Miss Cathy Binag, Agent ng Bayan, Maharlika, Banateros, Bisdak Pilipinas, VMR, PL at kung sino pang mga vloggers na may mga utak, may mga puso sa taong bayan. Gusto ko lang i-remind sa inyo, FYI, ang vloggers na sumusuporta sa brand of leadership ni PRRD ay matatalino. Hindi nyo yan sila mauuto at hindi nyo sila mauugag. Okay? Kaya alam ko na ang mga vloggers na sumusuporta kay PRRD ay suportado yan ang Pilipinas at mamamayang Pilipino. That's the truth. Saksak nyo yan sa baga nyong mga vloggers ng bangag, vloggers ng pinklawan, na kung ano-anong pinagkakalat na fake news. Okay? Ilaban nyo yan. Sa inyo yan, karapatan nyo yan. I don't even want to say anything here because I don't live there anymore. Hindi na ako makakaboto pero naiinis ako sa ginagawa sa inyo ng mga kagaya ni Bangag at Lisa Tanas at Tambalos-los Nakaw.
At kagaya ni George Garcia, nakakainis na palagi tayong ginaganyan. Pilipino pa rin ako. I wanna go home to my country. I wanna retire there. But how am I gonna do that if you don't cut this kind of leadership na hindi leadership ang tawag dyan, kundi pambabalahura at pambabalasuba sa mamamayang Pilipino? Do something. We're fucking sick and tired of the government ng Pilipinas sa paulit-ulit kayong niloloko, pinagmamalupitan, at pinagnanakawan. Wake up, people. Do something. Get out and do something.